Nagsimula ang pelikula sa nagyayelong kabundukan, kung saan ang pangunahing karakter na si Joe Braven, isang magtotroso, ay katatapos lang magkarga ng mga troso sa isang truck. Nang makita ang paparating na bagyo, agad niyang sinabihan ang driver na si Weston na umuwi na sila. Pagka-uwi sa bahay, malugod na sinalubong si Joe ng kanyang asawa na si Stephanie at ng kanyang anak na si Charlotte. Pagkatapos ay magkakasamang umalis ang pamilya at nakipagkita si Joe sa kanyang ama na si Linden, na nagpakita ng palatandaan ng demensya kung saan naging makakalimutin na siya. Nang gabing yun, gumugol si Joe ng oras kasama ang kanyang anak na babae at nagbasa sa kanya ng isang bedtime story bago siya pinatulog. Pagkalabas ng silid, hinanap niya si Linden sa bahay ngunit hindi niya ito makita. Sa halip, nasa lansangan si Linden, mukhang naliligaw at naguguluhan. Dahil sa pagkataranta, pumasok siya sa isang bar. Kalaunan, nakatanggap si Joe ng tawag na sinabing pumunta muli ang kanyang ama sa bar, kaya nagmamadali siyang nagtungo doon. Pagdating sa lugar, nakita ni Joe ang kanyang ama na binubugbog ng 3 lalaki. Agad na sumugod si Joe upang ipagtanggol ang ama at pinakain ng suntok ang 2 sa mga umaatake. Sa gitna ng kaguluhan, tinamaan ang kanyang ama sa ulo. Napasubo si Joe sa mabangis na laban, ngunit kalaunan ay nagawa niyang talunin ang mga lalaki. Hindi nagtagal, dumating ang isang pulis at dinala si Joe at ang kanyang ama sa ospital. Nagbabala ang pulis na kapag nangyari muli ang bagay na ito, aarestuhin na niya silang 2. Sa ospital, sinabi ng doktor kay Joe na natahi na niya ang sugat ni Linden at idinagdag na mas malala na ang sakit ng kanyang ama kumpara sa nakaraang taon. Iminungkahi ng doktor na ilagay si Linden sa isang nursing home ngunit hindi pinansin ni Joe ang mungkahi. Sa silid ng ospital, nakita nila kung gaano nakalala ang kalagayan ni Linden nang hindi niya makilala ang kanyang sariling apo. Lumipat ang eksena sa driver na si Weston, na minamaneho ang isang truck para makipagkita sa isang lalaking nagngangalang Hallet. Doon, gumamit si Hallet ng isang forklift upang ikarga ang mga kargamento sa truck, habang si Weston naman ang nautusang magbantay. Kalaunan, natapos na ang 2 sa pagkakarga at nagsimula na silang bumiyahe. Tinanong ni Hallet si Weston tungkol sa pagsama ng ibang tao sa kanilang plano, ngunit tumanggi si Weston at sinabing gusto niya lang tapusin ang trabaho at makuha ang bayad. Dahil sa madulas na daan, biglang nawala ng kontrol ang truck at bumagsak sila sa isang maliit na burol. Sa kabutihang palad, nagtamo lang ang 2 ng ilang sugat ngunit nakaligtas sila. Inutusan ni Hallet si Weston na gumamit ng palakol upang buksan ang isang nahulog na troso, at habang ginagawa niya ito, biglang sumabog ang truck. Naalarma si Weston ngunit ipinagpatuloy niya ang pagputol sa troso sa utos ni Hallet. Sa loob ng troso, natuklasan nila ang isang imbak ng mga droga. Ngayong sira na ang truck, inilagay nila ang mga droga sa isang bag. Iminungkahi ni Weston na dalhin nila ito sa isang liblib at malapit na cabin na pag-aari ni Joe. Samantala sa bahay ni Joe, kitang-kita ang kanyang pagka-stress habang nagsisibak ng kahoy sa alauna ng madaling araw. Sinabi niya kay Stephanie na tutol siyang ipadala ang kanyang ama sa isang nursing home, kaya pinayuhan siya nitong dalhin muna si Linden sa kanilang cabin upang pag-usapan ang mga bagay na ito. Bumalik ang eksena kina Weston at Hallet, kung saan ligtas silang nakarating sa cabin. Tiniyak ni Weston kay Hallet na isa itong secured na lugar para itago ang mga droga dahil wala si Joe doon. Pagkatapos nito, bumalik sila sa crash site at tumawag ng pulis para i-report ang aksidente. Kalaunan, nagpahinga muna sila sa isang motel, kung saan nagpasya si Hallet na tawagan ang kanyang amo na nagngangalang Kasen. Sa sumunod na eksena, makikita si Kasen na nasa isang meeting kasama ang isang lalaki na tila nagsusumamo tungkol sa isang bagay. Ilang sandali pa, nakatanggap si Kasen ng tawag mula kay Hallet na ipinaliwanag ang sitwasyon. Inutusan sila ni Kasen na manatili sa hotel at sinabing susunduin niya sila. Tinapos ni Kasen ang kanyang pulong sa pamamagitan ng paghampas sa ulo ng lalaki sa mesa. Kinaumagahan, sinabi ni Joe kay Linden na gusto niyang dalhin siya sa cabin para tumulong sa pagsasara nito para sa taglamig. Ang kanyang anak na babae na si Charlotte ay nakiusap na sasama ngunit tumanggi si Joe at umalis siyang nagtatampo. Hindi nagtagal, sina Joe at Linden ay nagtungo na sa cabin. Samantala, si Kasen at ang kanyang mga tauhan ay dumating na sa hotel kung saan naroon sina Hallet at Weston, sumakay sa kanilang sasakyan, at nagsimula ng bumiyahe patungo sa parehong cabin. Kasabay nito, dumating na sina Joe at Linden sa kanilang cabin, nagsindi ng apoy, at nagdala ng ilan pang panggatong. Sinubukan ni Joe na talakayin ang lumalalang mental health ni Linden ngunit nagalit ito,
sinigawan si Joe at pagalit na lumabas ng cabin. You're goddamn right you're not. Samantala, si Kasen at ang kanyang mga tauhan ay nakarating na sa cabin ngunit nanatili sila sa likod. Lumabas si Weston sa sasakyan at binalaan ng iba na baka nasa loob ng cabin si Joe. Dahil dito, inutusan ni Kasen ang kanyang mga tauhan na maghanda at harangan ang lahat ng escape route mula sa bundok. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Weston na pigilan sila, pinalibutan ng mga tauhan ni Kasen ang cabin at dahan-dahang lumapit. Sa loob ng garahe, napansin ni Joe na parang merong mali at nakahanap ng kakaibang bag na may maraming droga sa loob. Habang iniisip ang tungkol sa pinagmulan nito, hindi inaasahang pumasok si Charlotte na labis na ikinagulat ng kanyang ama. Sa pagkabahala, agad siyang nagdesisyon na kailangan na nilang umalis doon. Habang nagmamaneho sila palayo, ang isa sa mga tauhan ni Kasen na si Essington ay pinuntirya sila gamit ang isang sniper rifle. Gayunpaman, si Joe, na nakaramdam ng panganib, ay agad na nagmaneho pabalik sa cabin. Nang hindi nakapagpaputok, umabante ang mga tauhan ni Kasen at ipinarada ang kanilang mga sasakyan sa labas, na nakita nina Joe at Linden, at na-realize ang panganib na kanilang kinakaharap. Ang ama ni Joe ay kumuha ng isang rifle, habang si Joe naman ay itinago si Charlotte sa ilalim ng hagdan, at pagkatapos ay pumunta sa garahe upang gamitin ang radyo para humingi ng tulong. Sa sandaling yun, inutusan ni Kasen si Weston na palabasin si Joe. Para sa kaligtasan ng kanyang anak at ama, sumunod si Joe, nilapitan si Kasen dala ang bag ng mga droga at itinapon ito sa lupa. Gayunpaman, sinabi ni Hallett na hindi ito ang lahat at kulang ang mga ito. Iminungkahi ni Joe na makipagkita sa kanila sa bayan para makuha nila ang iba, at nagbantang susunugin ni Linden ang natitira kapag kumontra sila. Sa kabila nito, tinakot lang ni Kasen si Joe at sinabi ang mga pangalan ng kanyang pamilya, mga impormasyong ibinigay ni Weston. Sa gitna ng pagsusumamo kay Joe, biglang binaril ni Kasen si Weston sa ulo. Pagkatapos nito, inutusan ni Kasen si Joe na kunin ang natitirang droga. Sa takot sa maaaring gawin ni Kasen, pumasok si Joe sa loob, inutusan ng kanyang ama na tulungan si Charlotte na makatakas, at nangakong babalikan siya. Pagkatapos ay kinuha ni Joe ang isang pana sa garahe, at sinabi kay Linden na patumbahin ang isa sa mga lalaki sa kanyang senyales, bago inihagis ang isang decoy bag sa labas ng pintuan. Habang sinusuri ito ng isa sa mga salarin, nabigla siya nang makitang peke ito, at agad na napatay sa pamamagitan ng isang arrow shot. Kasabay nito, pinatumba ni Linden ang isa pang kalaban gamit ang sniper rifle. Pagkatapos ay sumakay si Joe sa isang ATV, bitbit ang aktwal na bag ng mga droga at inakit ang mga kriminal palayo sa cabin. Matapos makalayo sa lugar, pinahinto ni Joe ang ATV at inutusan ng kanyang anak na itinago niya sa ilalim ng kanyang damit na umakyat sa tuktok ng bundok upang maghanap ng signal at tawagan ang kanyang ina. Ipinagpatuloy ni Joe ang kanyang pagtakas at matagumpay na nakaiwas sa grupo ni Kasen gamit ang kanyang husay sa pagmamaneho. Sa gitna ng habulan, hininto ni Kasen ang kanyang sasakyan, nakinig sa papawalang tunog ng ATV, at na-realize na pabalik si Joe sa cabin. Dahil dito, inutusan niya ang kanyang team na bumalik doon, habang siya naman ay maghahanap ng isang magandang lugar para gamitin ang kanyang rifle. Nagawa ni Kasen na hadlangan si Joe, nagpaputok ng ilang shot na tumama sa kanyang likod. Naibangga ni Joe ang ATV, at hinabol siya ng isa sa mga tauhan ni Kasen sa kagubatan. Nahanap ng lalaki ang sasakyan at ang bag, ngunit nang ma-realize niya na ang bag ay isa pang dummy, bigla siyang inatake ni Joe. Sa sumunod na laban, nakuha ni Joe ang kalamangan, itinali ang lalaki sa isang lubid at minaneho ang ATV sa isang bangin, na naging sanhi ng pagkamatay ng lalaki, habang si Joe naman ay bumulusok sa tubig. Samantala, nakipag-ugnayan si Charlotte sa kanyang nagpapanik na ina, ipinaalam sa kanya ang krisis at inutusan siyang makipagkita sa lookout boulder. Dahil sa mahinang signal, naputol ang tawag, na humantong kay Stephanie na agad na tawagan ang sheriff. Pinayo ng sheriff na lumayo siya sa lugar, at binanggit na siya at ang kanyang mga deputy ay nasa ruta na. Sa kabilang banda, lumangoy si Joe sa baybayin at nagmamadaling pumunta sa cabin. Si Kasen, na nagmamasid mula sa kanyang mataas na posisyon, ay nakita ang kanyang namatay na mga tauhan at inutusan ang kanyang natitirang mga tauhan na salakayin ang cabin at patayin na ang lahat ng nasa loob. Si Joe, na nakita ni Kasen na umakyat sa bundok, ay tinarget ng isa pang tauhan ni Kasen na si Clay para pigilan siya. Gayunpaman, natuklasan ni Joe ang kanilang sasakyan at narinig ang kanilang planong pagsugod sa cabin sa pamamagitan ng radyo.
Nang marinig ito, sinabutahin niya ang sasakyan at gumawa ng mabilis na pagtakas. Samantala sa cabin, kinuha ni Hallet ang isang baril mula sa isa sa mga namatay at nagtungo sa loob ng bahay. Nang marinig ni Linda ng paglapit, nagpaputok siya ng isang shot sa dingding na halos tumama na kay Hallet. Bilang tugon, gumanti ng putok si Hallet ngunit nagmintis din siya. Nang mabitawan ang kanyang rifle, inarmasan ni Linda ng kanyang sarili ng 2 ski pole at hinintay si Hallet sa may pintuan. Nang pumasok si Hallet, sinaksak siya ni Linden sa paa at nagpambuno silang dalawa na nagtapos sa malubhang pagkakasaksak ni Hallet. Pagkatapos ay kinuha muli ni Linden ang kanyang rifle at umakyat sa itaas. Samantala, ang isa sa mga tauhan ni Cassin na si Clay ay makikitang tinatrack si Joe sa kagubatan. Gayunpaman, matalinong umakyat si Joe sa isang puno at tinambangan si Clay sa tamang sandali bago kinuha ang kanyang baril. Sa cabin, ang sniper ni Cassin na si Essington ay tinangkang barilin si Linden. Nagpaputok siya sa may bintana na bahagyang tumama sa ulo ni Linden at panandaliang nagpabagsak sa kanya. Samantala, hinabol ni Cassin at Clay si Joe hanggang sa makarating sila sa may cabin. Doon, binaril ni Joe si Essington na gumanti ng putok ngunit tinamaan siya. Dahil dito, si Cassin at ang kanyang team ay nagpaulan ng napakaraming bala sa bahay. Nagmamadaling umakyat si Joe sa itaas, hinarangan ng kanyang ama mula sa mga putok ng baril, at pinigilan ito dahil tila nalilito siya tungkol sa mga nangyayari. Ilang sandali pa, pansamantalang umatras si Cassin at ang kanyang mga tauhan, habang si Joe naman ay dinala ang kanyang ama sa garahe at inutusan siyang manatili doon. Samantala, dumating na si Stephanie malapit sa cabin, kinuha ang isang pana sa kanyang sasakyan at nagsimulang umakyat sa bundok. Gayunpaman, si Charlotte, na kumikilos upang salubungin ang kanyang ina, ay nakita at tinugis ng isa sa mga tauhan ni Cassin. Nang makita ito, pinana ni Stephanie ang kamay ng lalaki at pinukpok ito sa ulo. Natalo siya ng lalaki ngunit kalaunan ay nakuha din niya ang kalamangan, paulit-ulit itong sinaksak, at pagkatapos ay nagmamadaling tumakas. Samantala sa cabin, sina Cassin, Clay at Essington ay nag-reload ng kanilang mga armas at naghanda na sa pagsalakay. Bilang paghahanda, nagsindi si Joe ng apoy, ininit ang isang metal rod at naghintay sa kanilang pagpasok. Hinarap niya si Essington gamit ang pinainit na metal rod at kinaladkad siya papasok ng cabin. Sa pagpasok ni Clay, binato siya ni Joe ng naglalagablab na palakol na sinundan ng isang bote ng alak na sumunog sa kanya at sa ibang bahagi ng cabin. Habang tumatakbo si Charlotte, nakarating siya sa kalsada at nakita siya ng sheriff. Agad nila siyang pinasakay sa kanilang sasakyan at humingi ng backup mula sa lahat ng available na unit. Samantala, inikot ni Cassin ang bahay at pumasok sa garahe, kung saan nahanap niya ang sugatang ama ni Joe at kinuha siya bilang hostage. Pagkatapos ay tinawag niya si Joe at nagbantang papatayin si Linden kapag hindi siya sumunod. Nang wala ng ibang choice, lumabas si Joe na may hawak na palakol, ngunit sa utos ng galit na si Cassin, binitawan niya ito. Nang wala ng hawak na armas, walang awang sinaksak ni Cassin si Linden sa tiyan. Sa sandaling yun, dumating ang sheriff at nagsimulang magpaputok kay Cassin, dahilan para umatras siya sa loob ng cabin. Bago mamatay, kinandong ni Joe ang kanyang nag-aagaw buhay na ama. Bago pa matanggap ni Joe na hindi na niya maililigtas si Linden, inatake siya ng isa sa mga tauhan ni Cassin mula sa kakahuyan. Gayunpaman, namagitan si Stephanie at inatake ang lalaki sa braso gamit ang isang palaso. Pagkatapos ay ihinagis ni Joe ang palakol sa likod ng lalaki at isa pang pana ang pinatama ni Stephanie sa kanyang leeg. Samantala, kinuha ni Cassin ang bag ng droga, nagmamadaling lumabas ng cabin at tumakas sa kakahuyan. Inutusan ni Joe si Stephanie na hanapin si Charlotte at nang walang sinasayang na oras, agad siyang tumakbo sa kagubatan. Si Joe, na nakita si Cassin na tumatakas, ay kumuha ng ilang kagamitan at hinabol siya. Samantala, ipinaalam ng isang deputy kay Stephanie na ligtas si Charlotte at nasa loob ito ng sasakyan. Sa kakahuyan, hinanap ni Joe si Cassin at tinahak ang ibang ruta para harangin siya. Nag-set up si Joe ng isang lubid upang i-distract si Cassin, na pinahintulutan siyang itakal ang kriminal sa lupa, kinuha ang bag ng droga at tumakas. Hindi nagtagal, nang marating ni Joe ang isang open snowy area, nag-set siya ng isang bear trap at itinago ito sa ilalim ng niebe. Ilang sandali pa, nahanap siya ni Cassin at dito na nagpambuno ang dalawa. Habang sinusubukan ni Joe na ilapit si Cassin sa trap, napagtanto ni Cassin ang bitag at sinimulang tuyain si Joe sa pamamagitan ng pagbabanta sa kanyang pamilya.
Sa isang desperadong hakbang, tinapakan ni Joe ang sarili niyang bitag na nakaangkla sa isang puno at tinakol si Cassen papunta sa bangin. Bumagsak si Cassen sa kanyang kamatayan, habang si Joe, na maswerteng nabuhay at nakabitin sa lubid, ay hinila ang kanyang sarili pataas. Nang makarating sa itaas, binati siya ng mga pulis, ng kanyang asawa at anak na babae, at dito na nagtatapos ang pelikula.